Mainit ang araw sa Batangas. Sumisingaw ang alikabok mula sa putikang daan habang ang araw ay tila naglalagablab sa gitna ng langit. Sa ilalim ng lumang punong mangga, sa gilid ng kanilang bakuran, nakaupo si Lucas, 16 na taong gulang, payat, may mapupungay na mata, at bitbit ang ilang piraso ng papel na galing sa lumang aklatan. Habang ang ibang kabataang lalaki sa baryo ay naglalaro ng basketball, siya ay nakababad sa pagbabasa ng Civil Code of the Philippines. "Ma," sabi niya, habang pinupunasan ng basang bimpo ang pawis sa noo, "balang araw ibibili ko kayo ni Itay ng bahay na may sarili nating gripo. Ayoko nang makita kayong pumipila sa poso tuwing madaling araw." Lumapit ang kanyang inang si Aling Roda. May bakas ng pagod ang bukha mula sa paglalabas sa ilog at umupo sa tabi niya. "Anak, napakabigat ng mga pangarap mo." Anya, bahagyang kinurot ang pisngi ni Lucas. "Pero kung ganyan katibay ang puso mo, wala kang hindi mararating." "Gusto kong maging abogado, Ma," muling sabi ni Lucas, halos pabulong pero may halong tapang. Hindi kalayuan, sa bintana ng lumang bahay ng pinsan ng ama, nakasilip si Tia Orlanda. Matandang dalaga, may habang puting buhok, at madalas na nag-iisa sa kanyang hardin ng mga halamang gamot. Sa unang tingin, ordinaryo lang siyang matanda. Ngunit sa mga matatanda sa baryo, siya raw ay may kapangyarihang hindi basta-basta. "Abogado?" Bulong niya habang pinipisil ang dahon ng sambong sa palad. Anak lang ng tricycle driver, nangangarap ng mataas. Kalukuhan. Lumipas ang mga taon. Sa Maynila, si Lucas ay naging working student. Sa umagay, janitor sa isang maliit na law firm. Naglilinis ng banyo, nabubura ng whiteboard, at minsan ay tagaparada ng sasakyan ng mga partner. Sa gabi, nakapustura bilang estudyanteng abogasya sa isang kilalang universidad. Madalas siyang kumakain ng pandesal at kape na may libreng asukal mula sa kantina ng paaralan. Sa weekends, nagpapamasada siya bilang assistant driver sa delivery van. Sa tuwing tinatanong siya ng kanyang ina kung kumakain ba siya ng tama, laging sagot niya'y, "Oo ma, masarap nga ang pagkain dito. May burger na 5 piso lang." Ngunit ang totoo, madalas siyang gutom. Madalas siyang lumalakad pa uwi dahil wala nang pamasahe. Ngunit hindi siya nagrereklamo. Sa kanyang puso, may isang tinig na paulit-ulit para to kina inay at itay. Samantala, sa kanilang baryo, lalong napapansin ni Tia Orlanda ang pag-angat ni Lucas. Bawat post sa Facebook ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang pride. May bagong laptop, may scholarship, may award. Abogadong estudyante pa lang, ang yabang na. Anya habang pinapainom ng dahon ng bayabas ang isa sa kanyang pasyente. Pero sa loob niya, isang ingkit na matagal nang natutulog ang unti-unting gumigising. 4 na beses siyang bumagsak sa bar exam. Sa bawat kabiguan, hindi siya tumigil. Minsan, halos mapagod na rin ang kanyang katawan at isip. Ngunit sa panglima, dumating ang biyaya. Isang umanggang malamig ang simoy ng hangin. Tumunog ang kanyang cellphone habang papunta siya sa simbahan. Tumatawag ang kanyang kaibigang si Miko, kasamahan sa review center. "Lucas! Lucas bro! Top 3 ka! Bar exam 2025! Top 3!" Hindi agad nakasagot si Lucas. Napaluhod siya sa tabi ng kalsada. Pinitigan ang langit na parang abot kamay. "Salamat, salamat Diyos ko," bulong niya, nangingilid ang luha. Pag-uwi niya sa Batangas, sinalubong siya ng buong barangay. May banderita sa kalsada, may lechon, at ang mga kapitbahay ay nagdala ng pansit, ginataan at puto. Ang anak ni Mang Erning top-notcher, hindi lang abogado, top 3 pa. "Diyos ko," sigaw ng mga nanay habang pinupunasan ng luha. Sa gitna ng tasiyahan, nakatayo si Tia Orlanda sa pintuan ng kanyang bahay. Wala ni katiting ng ngiti. Sa halip, ang kanyang mga matay malamig. Tumalikod siya at pumasok sa loob. Sa kanyang mesa, inilatag niya ang isang lumang kahon. Binuksan ito at lumantad ang mga gamit sa kulam. Itim na manika, itim na kandila, sinulid at mga halamang ginayakan ng dahon ng gabi. "Wala kang ideya, Lucas.
kung gaano ko pinapangarap yang tagumpay mo, mahinang sabi niya. Ngayon, pagbabayaran mo ang pagiging mataas mo. Bumalik si Lucas sa Maynila at sinimulan ng trabaho sa isa sa mga top law firms. Binigyan siya ng bagong sasakyan, libreng kondo at malaking sweldo. Binilhan niya ang kanyang mga magulang ng bahay sa bayan, may garden. May 2 palikuran at may sala na may aircon. Ngunit 1 linggo lamang matapos ang lahat ng ito, nagsimula ang kakaiba. Unaw, panaginip. Isang matandang babae ang lagi niyang nakikita. May mapupulang mata at nakaitim. Nakatayo ito sa kanyang kwarto, kumahawak sa kanyang braso at tila binubulungan siya ng hindi maintindirang wika. Pagkagising niya, may pantal ang kanyang mga braso. Hindi mafatulog, hindi makakain, wala ring makitang sakit ang mga doktor. Nang minsang makatulog ng mahimbing, nagising siya bandang 12:00 ng gabi. Naninigas ang katawan at nararamdaman niyang parang may umaakyat sa kanyang kama. Nang dumilat siya, nakita niyang may maitim na aninong nakaupo sa paanan ng kanyang kama. Walang mufa, pero naglalagablab ang mga mata nito sa galit. Ma, hindi ko na kaya. May mali sa akin. Pakiramdam ko unti-unti akong namamatay. Umiiyak si Lucas sa telepono. Hindi ito normal. Ma, may humihila sa akin pababa. Gabi-gabi. Anak, umuwi ka na. Dito sa atin. Dito ka muna magpagaling. Sagot ni Aling Roda, pinipigilan ang luha. Pagdating ni Lucas sa Batangas, halos hindi siya makilala ng mga kapitbahay. Payat, maputla at parang laging tulala. Sa palengke habang namimili ang kanyang ina ng gulay, isang matandang babae ang lumapit. Nakasuot ito ng lumang saya at may hawak na basket ng dahon. Roda, aniya, dalhin mo ang anak mo kay Lakang Rosa. Siya lang ang makakakita sa aninong dumadapo sa aluluwa ng tao. Nagkatinginan ang mag-ina. Lakang Rosa, sino yon? Tanong ni Lucas. Halos mahina na ang boses. Hindi siya karaniwang albularyo. Tugon ng matanda. Siya ang tagapaghawi ng sumpa. Pero hindi mo siya matatagpuan kung hindi kanya tatawagin. Makalipas ang 2 araw mula nang makabalik si Lucas sa baryo, lalong lumala ang kanyang kalagayan. Hindi na siya halos kumakain at bawat gabi dinadalaw siya ng panaginip ng isang babaeng may mahahabang kuko, duguan ang bibig at paulit-ulit na bumubulong. Hindi mo to pinaghirapan, ibinigay lang sa'yo. Pagnanakaw ang tagumpay mo. Minsang madaling araw, habang mahimbing ang kanyang ina at ama, lumabas si Lucas ng bahay. Parang may humihila sa kanya patungo sa kakahuyan sa likod ng baryo. Nakasapatos siya pero tila hindi niya nararamdaman ang lupa. Naghahalo ang lamig ng hangin at init ng kanyang katawan na may lagnat. Pagdating sa paanan ng isang matandang puno ng balete, biglang lumamig ang paligid. Tumigil ang ihip ng hangin. Sa gitna ng katahimikan, isang matandang tinig ang bumungan. Lucas, anak ni Roda, ikaw ay tinatawag. Mula sa likod ng mga punong kahoy, lumabas ang isang matandang babae. Nakaputing saya, may mahabang puting buhok at may kwintas na gawa sa buto ng hayop at pinatuyong dahon. Ako si Lakang Rosa. Dumating na ang oras para mo akong harapin. Lakang, Rosa, garalgal ang boses ni Lucas. Nanginginig ang tuhod. Hindi ko na alam kung nananaginip pa ba ako. Hindi ka nananaginip. Dinala ka ng iyong hiling. Ang puso mong naghahanap ng kalinawan ang nagsilbing ilaw sa akin. Sagot ng matanda. Lumapit siya kay Lucas at tinitigan ito. Ang katawan mo ay pinasok na ng isang sumpa na pinakain ng matinding inggit. Nakalubog ang diwa mo sa panibugho ng isang taong may dugo mong kapamilya. Kapamilya? Tanong ni Lucas, namumutla. Sino, bakit? Umikot si Lakang Rosa sa paligid niya at sinindihan ang 3 kandila mula sa lupa, sabay bulong ng hindi maintindihan salita. Sa isang iglap, lumutang sa hangin ang anyo ng isang babae. Matanda, puti ang buhok at may mapupulang mata. Hindi siya dapat umasenso, hindi siya karapat-dapat. Ako ang dapat kilalanin. Sigaw ng anino. Napaluhod si Lucas. Tia Orlanda. Tumango si Lakang Rosa. Matagal na siyang may hinanakit sa iyong pamilya, sa mga magulang mo. Sa katotohanang pinili siyang kalimutan ng taong pinakahinangaan niya noon.
ang iyong lolo. Sa bahay ni na Lucas, habang naghahanda ng hapunan ang kanyang ina. Napansin niya ang lumang larawan ng kanyang ama't tiyahin. Tinitigan niya ito ng matagal, saka tahimik na nagsalita. "Ma, may kinikimtim ba si Tia Orlanda sa atin? Parang may matinding galit siya." Napabuntong hininga si Aling Roda. "Anak, bago kayo isinilang, may matinding tampo na si Orlanda sa tatay mo. Matagal siyang umasa na siya ang tutulungan ng lolo mo noon. Pero dahil pinili ng lolo mo ang pamilya natin, naiwan siya sa hirap. Simula noon, parang naging malamig na siya sa atin. Akala ko lang tumanda na siyang may hinanakit." "Hindi ko inakalang na maglalagay siya ng sumpa sa akin," sagot ni Lucas puno ng lungkot at pagkalito. Kinabukasan, dinala nila kang Rosa si Lucas sa isang mataas na bahagi ng bundok. Doon, sa isang bilog na altar na yari sa lupa, batong itim at mga sinaunang sanga ng punong akasya, ihinanda ang ritual ng paghawi ng sumpa. Hindi ito basta dasal lang. "Lucas, kailangang harapin mo ang anino ng sumpa. Kailangang patawarin mo ang taong sumumpa sa'yo. Sapagkat sa galit na ring nakaugat ang kapangyarihan ng kulam." Tumindig si Lucas sa gitna ng altar. Sa paligid niya, sinindihan nila kang Rosa ang 7 tandila at winika ang orasyon. Sa liwanag ng buwan, sa hininga ng lupa, sa luha ng apoy, lumantad ang anino ng inggit. Sa isang iglap, dunilim ang kalanitan, umiihip ang hangin na parang umiiyak. Mula sa gitna ng usok, lumitaw si Tia Orlanda, hindi na tao, kundi isang haliding usok na may mukha at matang pula. Walang karapatan ang anak ng mahirap na maging matagumpay. Hindi ko tinanggap ang awa, kaya't paparusahan ko ang awa. Sumigaw si Lucas. "Tia, wala akong ninakaw sa inyo. Pinaghirapan ko ang lahat ng meron ako. Hindi ko kayo kinalimutan. Kayo ang lumayo." Lumuhod siya sa gitna ng altar, umiiyak. "Kung galit kayo, Tia, ako ang lumalapit. Ako ang nagpapakumbaba. Pero pinatawad ko na rin kayo." Dahan-dahang lumiwanad ang paligid. Nagsimulang sumiklab ang apoy sa paligid ng usok ni Orlanda. Ang kanyang anyo ay nagsimulang maglaho. Hindi, ang huling wika ni Orlanda bago siya tuluyang naglaho sa ulap ng abo. Makalipas ang ilang buwan, muling bumisita si Attorney Lucas sa Batangas. Nayoy malusog na siya, may ningning na sa mata at may mas mahinahong puso. Bitbit niya ang kanyang panata. Bumalik upang tumulong at magpasalamat. Sa kanyang paglalakad sa eskinita, napansin niya ang bakanteng bahay ni Tia Orlanda. Madilim, tahimik at tila pinabayaan. Ang mga halaman sa harapan ay nalanta at ang mga pasoy nagkabasag-basag. Ayon sa tsismis, ilang linggo matapos ang ritual, bigla na lang nawala si Tia Orlanda. May ilan ang nagsasabing nakita siya sa kakahuyan, naglalakad ng walang saplot sa paa. May daladalang sapo at umaawit ng hindi maintindihang wika. May ilan namang naniniwalang siya'y dinala ng mga espiritu. Isang hapon, habang nagpapahinga si Lucas sa ilalim ng punong mangga, may matandang lalaking naglalako ng damo sa palengke ang lumapit. "Attorney, nakita raw si Orlanda sa dulo ng sitio malungkot. Nakaupo raw sa ilalim ng puno. Tila wala sa sarili, hindi na siya nanggagamot, hindi na rin nagsasalita." Agad pinuntahan ni Lucas ang lugar. At totoo nga, doon sa ilalim ng punong ng akasya, nakita niya ang matandang si Tia Orlanda. Payat, mahina, at walang galit sa mata. Tanging kalungkutan at pagsisisi ang naroon. Lumapit si Lucas, dahan-dahan. Umupo siya sa tabi ng matanda, hindi bilang abogado, kundi bilang isang pamangkin. "Tia, nandito ako." Dahan-dahang lumingon ang matanda, may luha sa mata. Hindi siya nagsalita. Ngunit bigla na lamang itong yumuko at humagulhol. "Patawad, patawad," ang tanging bulong ni Orlanda. Halos hindi marinig. Hinawakan ni Lucas ang kamay nito. "Matagal ko na kayong pinatawad, Tia. Tapos na ang gabi. May araw na ulit." Makalipas ang ilang linggo, pumanaw si Tia Orlanda sa kanyang pagtulog. Ayon sa albularyong sumilip sa kanyang katawan, tahimik daw ang kanyang kaluluwa. Walang bakas ng galit o takot, tila isang anino na palaya. Ipinaglibing siya ni Lucas. Walang marangyang seremonya, ngunit puno ng panalangin at katahimikan.
Dinaluhan ito ng mga taong minsan niyang natulungan noon at ilang batang tinuruan niyang magtanim ng halamang gamot. Sa kanyang lapida, ito ang ipinaukit ni Lucas. Sa katahimikan ng puso, naroroon ang tunay na kapatawaran. Sa isang panayam sa telebisyon, tinanong si Lucas, "Attorney, kabila ng tagumpay niyo at mga nararanasan ninyong kababalaghan, ano po ang natutunan ninyo sa lahat ng ito?" Ngumiti si Lucas at tumitig sa kamera. Ang tagumpay ay hindi laging tinatanggap ng bukas palad ng mundo. Minsan, ito'y sinasalubong ng inggit, paninira at kadiliman. Pero kung ang puso mo'y tapat at ang layunin mo'y hindi para lang sa sarili kundi para sa iba, walang kulam o sumpa ang makakatalo sa'yo. Ang pagpapatawad, kahit sa pinakamasakit, ay ang tunay na paglaya.